Lord and welcome po sa Radiant Family. Ito po ang Radiance of God's Glory Global Harvest Church. Ako nga po pala yung isa po sa mga pastors dito sa main church. Ako po yung anak ni Bishop Ferdy. Ako po si Pastor Jace. And welcome po kayo ngayong umagang ito. Pwede bang bigyan mo naman ng magandang ngiti ang mga katabi mo ngayong umagang ito? Kasi alam nyo, ang ating series for this month is all about good news. Amen? Good news. Yan. Sino dito gusto makarinig ng good news? Kaya lang, meron akong unusual po na good news sa inyo ngayong araw na ito dahil pwede pong may negative na kagad tayo na connotation, negative kagad na pag-iisip sa word na next slide, ampon. Sino dito nagagamit yung ampon noon sa pang-aasar sa iba? O kaya ikaw ay naaasar na ampon ka lang? Ano? O kaya kahit ngayon po, sa totoo lang, yung pamangkin ng asawa ko, narinig namin, nag-aasaran sila ng magkapatid na ampon ka lang, ganyan. Ano? Hindi daw kasi kamukha ng nanay niya, kaya ganyan. Ang word na ampon, actually, nagagamit yan negatively. Tama ho ba? No? Pero pag tinignan ho natin yung background, syempre, saan ba nakakakuha ng mga talagang ampon? Wala pong iba kundi sa bahay, ampunan. O tinatawag po ito sa English na orphanage. Sabihin nga natin, orphanage. No? At ang dinadala po sa orphanage ay mga bata na kung saan pwedeng itinakwil ng magulang, o wala ng mga magulang. At ang ganda ho ng background ng mga bahay ampunan na ito, actually po, mga Christians, noong 400 AD, yung nag-pioneer, nagpasimula, at una pong nag-institutionalize o nag-legalize ng orphanages o yung mga bahay ampunan. Noon ho, hindi uso yung mga ampunan, sa totoo lang. Pero nung dumating po ang Roman Empire na ito, sa totoo lang po, meron noong kalakaran sa Roman Empire na tinatawag po na infant exposure. At ang first orphanage po sa Asia Minor noon, o ngayon sa bansang Turkey, ay naitatag noong 372 AD. In short, ito po ay around 1600s o 1600 years ago or 1,600 years ago ang nakakalipas. Si Saint Basil of Caesarea po ang nagtayo ng unang orphanage noon. Ito po ay moral response para sa ganon malabanan yung tinatawag daw na infant exposure. Bakit ano ba ito, Pastor? Infant exposure ng infant exposure. Noon po, legal na iwanan ang mga baby o mga bata sa palayan, sa daanan hanggang sa mamatay. Kung hindi naman kayang buhayin ng nanay yung baby, iniiwan na lang ho. At noon ho, sa Rome actually, dahil meron silang mga river, canals, ganyan, doon ho talaga tinatapon yung mga babies. Dahil yung mga slaves po na babae, kapag nabuntis sila, wala naman sila talagang pampakain doon sa mga anak nila at nagiging slave lang din yung baby na maipapanganak nila. So ang ginagawa ho nila, tinatapon nila talaga dun sa canals yung mga anak ho nila. At sino ho yung mga dumadampot sa mga baby na yon? Walang iba ho kundi mga Christians. Ngayon makikita po natin ang pagiging ampon pala, hindi ito isang negatibong bagay. Actually, ang pagiging ampon ay isang napakagandang bagay. Dahil pwedeng rejected ka, pero may tumanggap sa'yo. Amen?
Pwedeng na-feel mo na hindi ka importante pero may nagbigay importansya sa iyo. Amen? Pwedeng na-feel mo hindi ka mahal pero may nagmahal sa iyo. Amen? Kaya ito po yung ating topic ngayon, you are adopted. At sa Bible po, mababasa natin na ilang beses ho ito naging mensahe ni Apostle Paul sa maraming mga churches sa buong mundo nung time po na yon. And particularly, makikita po natin yung word na adoption na ito sa book of Romans chapter 8. Ano po? At ating babasahin ang Romans chapter 8 verses 14 to 17 ng English at saka Tagalog. Okay lang po ba yon? Ano? Para kung dito may gustong English, mababasa niya ng English at Tagalog kung gusto niya rin ay Tagalog. Sa English muna po natin basahin. Ang sabi po, for those who are led by the Spirit of God are the children of God. Verse 15, sabayan niyo po ako sa pagbasa. 1, 2, 3, go. The Spirit you received does not make you slaves so that you live in fear again. Rather, the Spirit you received brought about your adoption to sonship. And by Him we cry, Abba, Father. Ako na lang po magbabasa, verse 16. The Spirit Himself testifies with our spirit that we are God's children. Verse 17, now if we are children, then we are heirs, heirs of God and co-heirs with Christ. If indeed we share in His sufferings, in order that we may also share in His glory. Sa Pinoy version naman po, aking babasahin, ang mga sumusunod sa Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. At sabay-sabay natin basahin verse 15, 1, 2, 3, go. Hindi kayo inaalipin ng Espiritu na binigay sa inyo ng Diyos, kaya di dapat kayo matakot. Instead, naging mga anak kayo ng Diyos sa tulong at kapangyarihan ng Espiritu, kaya nakakatawag tayo sa Diyos ng Tatay, Tatay ko. Ako na lang po, ang Espiritu ng Diyos, kasama ang Espiritu natin ang nagsasabing mga anak tayo ng Diyos. Verse 17, at dahil mga anak niya tayo, mga tagapagmana tayo, kagaya ni Christ, at tatanggapin din natin ang pangako ng Diyos kay Christ. Kasi kung nakishare tayo sa paghihirap ni Christ, makikishare din tayo sa karangalan niya. Purihin po ang pagkabasa ng salita ng Panginoon. Pwede bang palakpakan naman natin si Lord sa ginawa niya sa buhay ng bawat isa sa atin? Now, pwede po nating isipin, ano ba talaga yung pagiging ampon? Pwedeng sabihin natin, hindi naman talaga galing ito sa dugo mo o hindi talaga galing sa iyo. So bakit ang ganda nito, Pastor? Bakit ang pagiging ampon ay hindi dapat natin bigyan ng negative na bagay na pag-iisip? Dahil meron pong tatlong ibig sabihin ng pagiging adopted. Tatlong bagay na gusto ko pong tandaan natin simula sa araw na ito. No? Na walang masama kung kahit dito sa ating mundo ikaw ay mag-ampon o kaya kung ikaw ay isang ampon, walang masama po doon. Hindi yun negatibo. Isang magandang bagay yun. Amen? Una po, pag sinabing adopted or ampon ang isang tao, next slide please, hindi ka outsider. Hindi ka tagalabas, kundi tinatawag kang anak. Kailangan po natin maintindihan maigi na kapag tinawag tayong anak, talagang binabago yung identity mo. Binabago kung sino ka ba talaga. Dahil pwede nga may mga tumatanggi sa'yo na mga tao, kahit kadugo mo pa,
Pero ito yung kagandahan ng pagiging adopted, may tumatanggap sa'yo. And alam po natin, sa mundong ginagalawan natin ngayon, sometimes nga, yung mas matindi pa nating kaaway, mas matindi pa natin ng mga tao na pwedeng nire-reject tayo o gumagawa sa atin ng hindi maganda, hindi naman yung mga taong hindi natin kilala eh. Sometimes nga, sila pa yung mga kadugo natin. Sila pa yung mga kapatid natin. Sila pa yung mga magulang o anak natin. And alam niyo po, sa pagiging ampon, hinahalin tulad lang ni Paul, ang pagiging ampon noon sa lugar po ng Rome, na kung saan isang magandang bagay. Dahil kaya ito na particularly nabanggit ni Paul sa Romans chapter 8, alam niya po ang kalagayan ng napakaraming mga bata. Alam niya po ang kalagayan ng napakaraming mga tao sa lugar ng Rome at that time. Pwedeng superpower sila on the outside. Ang gagaling ng mga soldiers, ang daming mga lugar ang nasakop, pero marami pong pamilya wasak. Maraming mga buhay ng mga bata, walang nanay, walang tatay. Kaya pinapakita po na ngayon, dahil sa biyaya ng Diyos, tayo ay anak ng Diyos. Dahil sumunod tayo sa Holy Spirit, tayo ngayon ay tinatawag na anak ng Diyos. Sa Romans chapter 8 verse 14, muli ko pong babasahin sa inyo ang sinasabi, ang mga sumusunod sa Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Hindi po sinabi dyan na kapag iniluwal ka ng iyong nanay, anak ka niya. Dahil meron ho akong mga alam, galing sa kanila yung anak nila, pero hindi sila nagpapakananay o nagpapakatatay sa mga anak nila. Pwede pala yun, ano? Ikaw yung talagang tatay, ikaw yung nanay, pero hindi ka naman nakikitang tatay o nanay para sa mga anak mo. At kailangan natin ngayon tandaan, ang pagiging tatay at nanay, ay hindi po ito nakagawa lang kayo ng anak, tapos na ang pagiging tatay at nanay. Ang pagiging tatay at nanay ay nandoon ka para sa iyong anak. At binibigay mo yung responsibilidad ng isang tatay, ng isang nanay, doon sa iyong anak. Ang Roman political adoption po, mga kapatid, ay iba sa iniisip ng bawat isa sa atin. Kaya kapag binasa ho natin ito sa Bible, wag natin ilalagay yung kasalukuyang pagkakaintindi natin sa adoption. Noon ho, actually, next slide, mga fully grown men na yung mga ina-adopt commonly, fully grown men. Mga nasa around 9 years old, 10 years old po yung fully grown sa kanila. At that time, 12 years old, 13 years old. Meron na pong kakayahan din na mag-decide at mag-isip ng tama at mali. Yun po yung mga bata na ina-adopt nung unang panahon. Pero po, sa Roman kind na ito ng political adoption, sa totoo lang po, maraming magbabago. Hindi po ito yung parang adopted, tapos parang hindi pa rin anak yung turing. Hindi ho. Pag sinabing adopted, kung ano yung turing sa totoong anak, ganun din po yung turing talaga sa isang adopted. Next slide please. And kailangan nyo pong maintindihan itong mga bagay na ito, na kapag po adopted ka sa kapanahunan nila, may bago kang legal status. Nuulit ko po, at that time, may bago kang legal status. Pag sinabing bagong legal status, meron kang bagong pamilya.
Ibig sabihin nun, yung tatawagin mo ng tatay ay yung bago mong tatay na nag-adapt sa'yo. Yung tatawagin mo mga kapatid ay yung mga anak ng tatay at nanay dun sa pamilya. At yung turing sa'yo, isa kang anak. Kumbaga ganito, no? Kung ang tatay bibili ng ice cream, halimbawa, ano bang masarap na ice cream? Magnum. No? Hindi yon halimbawa, binigyan yung isang anak, Magnum chocolate yung pangalawa. Tapos yung pangatlo, yung adopted, Cornetto lang. Hindi ganon. Pantay-pantay sila. No, kuha ho natin. Bakit? Ganon ho ang mapabilang sa isang pamilya pag sinabing ampun ka. Hindi yung halimbawa pag nagkakainan sa table, may separate table ka kasi ampun ka. Hindi ho ganon. Amen? At ito po, kapag sinabing ampun ka, may bago kang pangalan. Sa Bible ho, kung mapapansin ninyo, may mga tao na kung kailan sila talaga sumunod kay Lord, pinapalitan ng Diyos ang mga pangalan nila. Example, si Abraham, dati po siyang Abram. Si Sarai yung dati niyang pangalan, tapos pinalitan ni Lord, naging Sarah. Hindi lahat ng tao ganon, pinapalitan. Pero usually, nagbinibigyan ng Lord ng bagong direksyon ang buhay nila. Bagong identity, katulad na lang ni Peter. Siya ay sino? Si Simon. Ngayon, ginawa ng Pedro yung name niya. Si Paul, bago siya naging Paul, siya po ay si Saul. Pero itong new name na ito, mga kapatid, kinukuha mo daw yung name ng tatay mo ngayon, ng bagong tatay mo, yung identity ng bagong tatay mo, yun na yung pangalang dala-dala mo. At ito, kung meron kang mamanahin sa tatay mo na nag-adapt sa'yo, makukuha mo yun. Bakit? Meron ka kasing legal status na ikaw ay anak. Pag sinabing ampon, hindi yun yung kung may 100% na ari-arian, tapos 4 kayo magkakapatid, tigto 25% talaga kayo doon. Hindi yun yung, sa kanila yung 99%, tapos 1% lang sa'yo kasi adopted ka. Hindi po ganun. Pag sinabing meron kang bagong inheritance, kung noon yung inheritance mo sa tatay mo, meron ka, ngayon, hindi yun na yun yung inheritance mo. Yung nag-adapt sa'yo, kung ano yung ano nag-adapt sa'yo, yung kayamanan niya, yun na yung mai-inherit mo. Yun na yung mapapasayo rin. Nakuha ho natin? Kaya kung iniisip natin na hindi tayo anak ng Diyos noon, at katulad ng ating kinanta, slave daw tayo ng fear, ng takot. Slave tayo ng maraming mga bagay na negatibo sa ating mga buhay. Mga kapatid, this time, inheritors tayo kung ano ang meron ang Diyos nating Ama na nasa langit. At pag sinabing meron kang bagong legal status, na bago na yung direksyon ng buhay mo. Nakuha ho natin. Bago na yung direksyon ng buhay mo. Kung dati po, noon, usually ang mga ina-adapt, ganyan, mga iniwan ng mga tatay, o kaya magaling talaga sa labanan, kaya in-adapt, o kaya alipin sila, nababago na talaga yung track ng buhay nila. Katulad na lang ho, next slide please, nitong 2 tao na ito. Hindi ko po alam kung familiar sa inyo ang mga mukha nila,
ang mga statues nila na ito. Pero po, si Augustus Caesar, siya po yung nasa kaliwa, at ang kanyang tatay ay si Julius Caesar na nasa kanan. No? Yan po yung mga statues nila sa Rome. Alam niyo po ba, next slide please, na si Augustus Caesar ay adopted son ni Julius Caesar. At alam niyo, si Augustus Caesar po, hindi po talaga Augustus Caesar yung pangalan niya. Gaius Octavius pala yung pangalan niya. Pero dahil siya ay inadopt, pinalitan yung pangalan niya. Nakuha natin? May new name. Dahil bakit? Kabilang na siya sa bagong pamilya. At, tignan nyo ngayon, sinong pumalit dito kay Julius Caesar nung siya ay namatay? Ang kanyang anak na sino? Si Augustus Caesar. Bakit? Kung ano ang inheritance, yun yung matatanggap ng isang adopted. Amen? Nakuha po natin. Ganyan ngayon kaganda ang pagiging adopted. Hindi ka outsider. Anak ka. Sabihin mo ngayon sa katabi mo, hindi ka sa labas, anak ka ng Diyos. Kapag halimbawa, meron tayong hindi anak, tapos papatuluyin natin sa bahay, anong sinasabi natin sa hindi natin anak? Pwedeng kaibigan, no? Friend natin, walang matuluyan. Anong sinasabi natin? Pwede ka magstay sa bahay. No? Kung kailan ka, hanggang kailan ka, sige, hayaan kita. Pero sa totoo lang, hindi siya pwedeng magtagal doon. Bakit? Hindi kasi siya anak. Next slide. Kapag anak, at ito ay adopted, no? Anong sasabihin? Hindi ko lang ito tahanan, tahanan mo na rin to. Ibig sabihin, pwede ka maglabas-pasok hanggang kailang gusto mo. Kasi anak kita. Hindi ka na magpapaalam pa sa akin kung mag-i-stay ka. Amen? Kasi kung ano yung karapatan ng anak, na pwede siyang pumasok sa bahay kung kailan niya gusto, yun yung binibigay ng isang tatay. Dahil kung ano yung pag-aari ng tatay na bahay, sa kanya rin yun. Amen? Kaya inheritor din tayo ng kaharian ng Diyos. Amen? Hindi ka outsider, anak ka. At tayo ngayon, mga kapatid, next slide, meron tayong masasabing tahanan sa Diyos. Pag sinabi hong tahanan, yan ho ay lugar na makakapagbigay ng kapayapaan sa ating mga buhay. Kapag nga ang isang tao, hindi nakatulog sa talagang hinihigan niya, sa labas siya natulog, sa ibang bahay, ano yung usualing sinasabi? Namamahay. Di ba? O kaya hindi makatulog kasi hindi naman yun talaga yung bahay nila. Hindi naman yun talaga yung tahanan nila. Ganun ho kapag nasa labas ka. Pero sa tahanan ng Diyos, maaari kang makapasok dahil anak ka. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, anak ka ba ng Diyos? Now, paano po ba ako magiging anak ng Diyos? Kailangan nyo pong malaman, next slide, na hindi po natin kailangan gumawa ng mabuti para maging anak tayo ng Diyos. Nuulit ko po hindi natin kailangan gumawa ng mabuti para maging anak tayo ng Diyos. Dahil mahal tayo ng Diyos, binigay ng
ni Lord ng kanyang buhay through His Son, Jesus Christ, na namatay na sa krus para sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan, para matubos tayo, para tayo'y maging kasama sa pamilya ng Diyos. Ang kailangan lang natin gawin ay actually tanggapin yung ginawa ni Jesus Christ para sa iyo at sa akin. At ngayon, gumagawa tayo ng mabuti, hindi para maging anak ng Diyos, kung hindi dahil anak tayo ng Diyos. Ang Diyos ba ay mabuti? Ang Diyos ba ay dakila? Ang Diyos ba ay tapat? Kung ang Diyos nasa Kanya lahat ng magagandang bagay, ngayon may pagkakataon tayong maranasan ang kabutihan ng Diyos. May pagkakataon tayo ngayong maranasan yung kadakilaan ng Diyos. May pagkakataon tayo ngayong maranasan yung kapayapaan na binibigay ng Diyos. At magagawa natin tuloy maibigay ang kabutihan sa iba dahil meron tayo nun mula sa ating Ama. Amen? Nakuha natin. Kasi hindi natin pwedeng ibigay sa iba ang bagay na wala naman tayo. Amen? At ito rin, next slide. Hindi nyo po kailangang malaman lahat bago tayo maging anak ng Diyos. Parang, Pastor, pwedeng bago-bago po kayo na nandito. Kailangan ko pa siguro mabasa muna lahat sa Bible. Malaman lahat ng doktrina bago ko maging anak ng Diyos. Hindi po. Ang kailangan lang po natin ay tanggapin ang Diyos sa ating buhay. Tanggapin natin yung pag-adapt niya sa atin. Tanggapin natin yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Tanggapin natin yung pagbabayad, pagbubuwis ng buhay ng Panginoong Hesus para sa iyo at sa akin. Amen? Kaya, anong sabi? John chapter 1 verse 12. To all who did receive Him. So, kailangan may gagawin tayo, kailangan i-receive natin si Jesus Christ. Anong sabi? To those who believe in His name. Paniwalaan natin, kilalanin natin kung sino siya. Ngayon, anong sabi? He gave the right to become children of God. So, kung hindi natin tatanggapin si Jesus, ang Diyos sa ating mga buhay, kundi natin papaniwalaan ang ginawa ni Jesus para sa iyo at sa akin, wala tayong karapatan para maging anak ng Diyos. Pero dahil ngayon, tinanggap natin si Jesus sa ating mga buhay, may karapatan ka para maging anak ng Diyos. Amen? At pag sinabing anak ng Diyos, next slide, ibig sabihin nito, pwede kang lumapit sa Ama. Malaya kang makakalapit sa Ama. Parang ganito yan. Dahil si Jesus Christ, nagbigay ng buhay para sa atin, para bang nilapit niya tayo sa Ama. Siya yung nagdala sa atin, kumaladkad sa atin, papunta sa kaharian ng Diyos. At kahit anong invite ni Jesus Christ sa atin, kung hindi naman tayo willing maging part ng family, lalabas at lalabas ka rin. Pero kung gusto mo maging part ng family, mga kapatid, ibig sabihin nito, pwede kang lumapit sa Ama natin sa langit, na merong puso, hindi nahihiya, kasi ama mo na siya. Kung ano yung pribilehiyo ng isang anak sa paglapit niya sa tatay, ganun din ang isang adopted son o adopted daughter. Amen? Kaya sometimes, kahit noon, nung ako ay college, kahit kina mama at papa, nanghihingi po ako noon ng pera, minsan ba naman binigyan ako ng 50 noon? Sabi ko,
50 lang, ginanong ko sila. Pwedeng dagdagan mo naman. I'm sure kung hindi nila anak yung nagsabi nun, baka nasuntok na nila ako o kaya nasabihan ng di maganda. Pero dahil anak ako, malaya akong makakasabi sa kanila kung ano yung opinion ko, kung ano yung gusto kong hingin. Amen? Dahil anak ako. And sometimes may mga ganun sa atin. Nahihiya tayong humingi sa Diyos. Nahihiya tayong lumapit sa Diyos dahil po pwedeng iniisip natin ang dami nating pagkukulang sa Kanya. Pero sa totoo lang, kung alam mong anak ka, kahit sometimes meron kang pagkukulang sa mga magulang mo, alam mong anak ka pa rin. Hindi nawala yung pagkaanak mo nung sumuway ka isang beses. Amen? Dahil ganun din ang pag-ibig ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Ang gusto niya, lumapit na lang tayo at magpakumbaba. Wala tayong ibang magagawa kung hindi tanggapin yung nais ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya ito kailangan natin malaman, next slide, kung ano pala yung benefit, ano yung turing, at lahat daw ng meron ang isang anak, ganun din sa isang adopted. Nuulit ko, ganun din sa isang adopted. Parehas lang, walang pinagkaiba. Pangalan lang nagkaiba siguro. Pero kung sa benefit, sa trato, at sa lahat, parehas lang. Tingnan niyo po ang sabi ng Romans chapter 8 verse 15. The Spirit you received. Sino yung Spirit na yon? The Holy Spirit. Does not make you slaves. Hindi kayo alipin. So that you live in fear again. Kung inyo pong matatandaan ng mga nagdaang linggo, naging topic natin, you are free. Amen? Rather, ang sabi, the Spirit you received brought about your adoption. Ikaw ay inampon para maging anak. Kaya ang sabi niya ni Paul, and by Him we cry, Abba, Father. Magagawa natin ngayon lumapit sa Diyos Ama. At kapag meron kang ama, anak ka pa din kahit anong mangyari. Tignan nyo na lang ho ang Luke chapter 15 at naikwento ko po ito ng mga nakaraan, linggo, 2 weeks ago. Tignan nyo yung prodigal son, isang tatay sa story na ito. Meron siyang 2 anak. Pero yung isa, gustong kunin yung mana at iniwan yung tatay niya, dala-dala yung mana, nilustay niya lahat sa lahat ng gusto niya. Tapos dumating yung araw na ubos na yung inheritance niya sa tatay niya. Ano nangyari? Kung ano hong kinakain ng baboy, kinakain na rin niya. Ano ho bang kinakain ng baboy? Wala pa namang feeds noon. Wala namang pigrolak noon. Ano kinakain ng baboy? Mabango ba yun? Hindi. So, hindi rin mabango itong anak na ito ng tatay na to. At alam nyo, sabi niya, mas masarap pa yung kinakain ng mga alipin ng tatay ko kaysa sa akin. Babalik na lang ako. Kung maging alipin ako, okay lang. At alam nyo po, siguro, iniisip natin, parang, ano naman yung anak eh. Ganun naman pala, iniiwan yung tatay, buhay pa, kinukuha yung mana. Siguro yung tatay, wala na siyang pakialam dun sa anak niya. Magulat po tayo, sabi sa story, malayo pa lang, nakita na ng tatay yung anak niya. So, ibig sabihin,
always naghihintay yung tatay tumitingin sa malayo kung babalik yung anak niya. At alam niyo po, nung nakita nung tatay yung anak, dali-dali siyang pumunta sa anak niya at niyakap niya. At nung akala nung anak, papatayin siya o gagawing alipin, tinawag ng tatay yung mga alipin niya at pinasuot yung singsing, pinasuot yung balabal, yung sandals, yung staff, lahat lahat ng signs na ikaw ay anak. Ibinigay dun sa anak na umalis, gumawa ng kasalanan laban sa tatay, at tinanggap pa rin siya. Yan ho ang pag-ibig ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen? Kaya, kahit sa book of Hebrews chapter 4 verse 16, ang sabi ganito, let us then approach God's throne of grace. May trono ng biyaya ang Diyos. At kailangan, sabi dito, with confidence. Ano yung confidence, mga kapatid? Ano po yun? Yung word na confidence galing sa word na confide. Yung fide, actually, faith. Sabihin mo nga, faith. Pag sinabi pong faith, merong pagtitiwala. Hindi yan basta paniniwala lang. Pagtitiwala sa Diyos. Kailangan pag lumapit ka sa Diyos, sa biyaya ng Diyos, meron kang relasyon sa Kanya. So that, anong sabi? We may receive mercy and find grace. Lahat tayo, mga kapatid, I believe, kailangan natin ng awa ng Diyos. Kailangan natin ng biyaya ng Diyos. Lahat tayo kailangan nun sa araw-araw nating mga buhay. Sino dito yung nabibigatan ka rin sa mga problema mo? Kahit ho kami na mga pastor, meron din ho kami mga sari-sariling problema. At kailangan namin lagi yung awa ng Diyos sa aming mga buhay. And sometimes, katulad nyo rin, there are times na, oo, may temptations at tayo ay bumabagsak. Pero kailangan natin ng awa at biyaya ng Diyos. Amen? There are times na parang meron talagang takot sa ating mga puso. Pero kailangan natin ng biyaya ng Diyos. Mga kapatid, ulit-ulitin nga natin ito. Kailangan natin ng biyaya ng Diyos. Come on, one more time. Kailangan natin ng biyaya ng Diyos. Alam niyo kung bakit importante yung biyaya ng Diyos? Kasi yung reality, hindi tayo malakas. Yung reality, kahit sabihin mong strong yung emotion mo, strong yung heart mo, sa totoo lang, yung reality, hindi naman talaga tayo magaling. Hindi tayo malakas. Pero pag sinabing may biyaya ang Diyos, yung bagay na hindi mo kaya, siya yung may sagot nun. Pag sinabing biyaya ng Diyos, kung iniisip mo na mahirap, may tutulong sa'yo para gumaan nun. Amen? Kaya kung iniisip mo na malakas ka, iniisip mo na magaling ka, hindi mo kailangan ng biyaya ng Diyos. Pero dahil paglapit mo sa Panginoon, binabanggit mo yung mga pagkukulang mo sa Kanya, binabanggit mo yung mga struggles mo, may biyaya ang Diyos. Amen? Siya yung magpapalakas ulit sa'yo. Siya yung magbibigay sa'yo ng strength, emotional strength, mental strength, para mapagtagumpayan mo yung pain, yung suffering, yung failures. And sometimes, iniisip natin, para tuloy wala tayong future kapag nararanasan natin yung
mga sufferings and all na ganyan. Pero nagkakamali tayo. Dahil pag sinabing adopted ka, mga kapatid, next slide, ibig sabihin may future inheritance ka. Alam niyo po, in the last days, ang sabi ng Bible sa Book of Revelation, magkakaroon daw ng bagong order ng mundo. Ibig sabihin, yung mundong ginagalawan natin, kung nakakaranas din ng suffering ang marami, babaguhin na ni Lord. Sabi doon sa mga ginamit na mga words, wala na daw luha na papatak sa mga mata nila. Wala na daw pain. Wala na daw suffering. Mapapalitan na. Bakit? Dahil sa presensya ng Diyos, kaya ganon. Si Lord po, sa Kanya matatagpuan lahat ng mabuti, lahat ng magaganda, kaya siya tinawag na Diyos ng pag-ibig. Ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay may kapayapaan. Dahil ang kabaligtaran, kaguluhan, takot, galit, puot, kalungkutan, yan ho ang mga bagay na mga negatibo na makikita natin kapag malayo ka sa Diyos. At ayaw ng Diyos maranasan natin ang mga bagay na yun. Kaya kailangan natin ng biyaya niya. Kaya ngayon, dumating si Jesus Christ para iligtas tayo, para i-adapt tayo ng Diyos sa Kanyang family. At ngayon, mga kapatid, kung ano ang meron ng Diyos, pwede nating maranasan. Ang kaharian ng Diyos, pwede natin maranasan sa ating buhay. Ang magagandang bagay ngayon na nasa Diyos, pwede nating maranasan. Kaya kung ano man yung nakaraan natin, bilang isang Kristiyano ngayon, pwedeng sabihin mo, Pastor, binago na ako ni Lord. Yes, binago ka talaga ni Lord. Kasi bakit? Kung ano yung nakaraan natin, next slide, hindi ito yung magdidikta ng future mo. Noon ho, kung ang isang baby may panganak ng isang slave, kawawa talaga. Dahil wala siyang magiging future. Simula ng pagka-baby siya, alipin na siya. Mamatay siyang alipin. Pinanganak siya na alipin, mamatay rin siya na alipin. Pero kapag ikaw ay inampon, may iba yung direksyon ng buhay mo. At ang mga umaampon po noon, hindi yung mga walang pera, yung mga may pera. Ang umaampon, yung mga political leaders noon. Dahil sila yung merong kakayahan. Sila yung merong kapasidad. Ang Diyos natin, na lumikha ng sandaigdigan na ito, ang Diyos natin na may-ari ng lahat, siya yung Diyos na kung saan nag-adapt sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya anong ibig sabihin nun? Kung dati, ang direksyon ng buhay natin pasama, ngayon, pabuti. Remember mga kapatid, bago namang din kasi nagkasala ang mga tao, remember sa book of Genesis chapter 1, ilang beses ho sinabi doon, and God saw na yung creation daw is what? Good. Amen? Maganda ang nilikha ng Panginoon. Actually, yun yung inheritance natin. Pero dahil lang sa kasalanan, kaya tayo nalayo sa Diyos. Pero binabalik tayo ng Diyos sa Kanyang pamilya. Amen? Kaya kung may hindi po kayo magandang past, hindi ibig sabihin nun, yun na yung future nyo. Kung dati kang drug addict, hindi ibig sabihin, mapopromote ka at magiging drug lord. Hindi yon. Amen?
Dahil ngayon, kabilang ka na sa pamilya ng Diyos, ibig sabihin, kung dati kang pusher, ano ka na ngayon? Nagtutulak ka na ng mga tao sa Lord. Kung dati ang pangarap mo drug lord, ngayon, pangarap mo maglingkod kay Lord. Kaya, ang past natin, kapag sinabing ampon ka, next slide, magiging history yan. Magiging history dahil yung identity po ngayon, mga kapatid, nakabase na kay Christ. Hindi sa iba. Alam naman natin, di ba? Kapag ang isang tao nagkaroon ng bahid ng kasalanan, nakagawa ng di magandang bagay, ano na? Kung ano yung kasalanan nila, yun yung nagiging tawag na sa kanila. Halimbawa, ayan, magnanakaw yan. Tingnan nyo kahit nga lagi na lang sa atin yung pangit lagi yung nakikita ng marami. At kung ano yung pangit, yun madalas yung nagiging description natin sa kanila. Nakita mo ba yun ng linggo? Sino yun? Sino dun? Yung nakakulay white yung t-shirt tapos pango. Tignan nyo, di ba? Ba't ganun yung description natin? Yung yung pandak. Ba't ganun? Kasi bakit? We always lean dun sa negatibong bagay. Pero dahil ikaw ay kay Christ na, kahit anong sabihin nila sa iyong description, hindi nagmamatter. Ang importance ay kung anong sabihin ng Diyos kung sino ka. At ikaw ay anak ng Diyos. Ang future mo, nasa kamay ngayon ng Diyos. Ang future mo, hindi nakabatay dun sa kung anong nagawa mo. Ang future mo ay nakabatay sa kabutihan ng Diyos sa'yo. Kaya, meron dito, mga nagkukwento po, nagtitestify, dati daw sila talaga, kahit si Bishop, isa doon, kwento niya, di ba sa atin, humihilata daw siya noon sa kalsada kasi lasing na lasing. Sino makakapag-akala, yung siguro baka nadaanan nyo na noon si Bishop, no? Nakita nyo, may lasing doon Biglang magpapastor pala siya. No? At after ilang years din, 40 plus years na, siguro, nung siya ay ganon, nakita nyo ngayon, nagpipreach. Yun ay dahil sa biyaya ng Diyos. May future. Dati hawak bote, ngayon mikropono na. Amen? Dati, dibidindaso, ngayon Bible na. O kaya, dati, libro ng mga utang, yun yung ngayon, Bible na. Dahil yun, yung future mo, nasa kamay ng Diyos. Amen? Galatians chapter 4, verses 6 to 7, atin pong basahin ito ng sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Dahil mga anak tayo ng Diyos, pinadala niya sa puso natin ang espiritu ng anak niya na tumatawag sa Diyos, Tatay, Tatay ko. Verse 7, kaya ngayon, di na kayo mga alipin, mga anak na kayo ng Diyos. At dahil dyan, mamanahin nyo ang lahat ng ibinigay ng Diyos sa mga anak niya. Nakita nyo, mamanahin ang lahat ng ibibigay ng Diyos sa mga anak niya. Paano ka naging anak? Kasi ikaw ay inampon. Sa totoo lang hindi tayo noon anak ng Diyos. Dahil ang tatay natin, pwedeng kasamaan, takot, kasalanan. Pero ngayon, na tayo ay anak ng Diyos, kung ano ang meron ng Diyos, nasa sayo. Ibig sabihin lang nito, mga kapatid, next slide, kung alam mong tagapagmana ka,
hindi ka mamumuhay na desperado. Makukontento ka ngayon kung ano yung natatanggap mo na blessing. Amen? Meron ka ngayong peace sa puso mo. Dahil bakit? Kung alam mong anak ka, next slide, hindi ka mamumuhay na insecure. Kasi alam mo magiging okay din naman lahat. May tatay ako sa langit, meron akong mamanahin. Amen? Hindi man mangyari yun dito sa lupa, alam ko kayang gawin ng Diyos. Siya nga lumikha ng langit at lupa Tapos hindi niya mabibigay sa akin kung ano yung mana ko. Hindi pwede yun. Kasi bakit? Ang Diyos ay, kaya nakita natin, dakila. Kaya ito next slide. Next slide natin, pakita natin. Kung alam mong ang Diyos ay tatay mo, pwede mo siya mapagkatiwalaan kahit hindi mo siya naiintindihan. Ano pong ibig ko sabihin dito? Ang concept po noon, muli, ng mga adopted, hindi ho sila kasing tanda ng tatay nila. Alam niyo ho ba na may rule noon, mag-a-adapt ka lang ng mga bata na 18 years yung tanda mo sa kanila. Yun yung mga pwede mag-adapt. Halimbawa kung siya ay 10 years old plus 18 years. Ganon. 18 years pataas, so halimbawa 10 years old yon, dagdag 18, ilan na? 28. So 28 years old pataas lang, sila yung pwedeng mag-adapt. At alam ho natin na ibang kaisipan ng isang 28 years old sa isang 10 years old. Nakuha ho natin. Minsan, magdidesisyon ang 28 years old ayaw ng isang 10 years old. At dito ngayon natin makikita, pwede ho rin talaga, dahil makapangyarihan ng Diyos na buhay natin, alam niya rin lahat ng bagay, may mga desisyon ng Diyos na hindi natin maintindihan. Lord, bakit to nangyayari sa buhay ko? Bakit mo inalaw tong mga bagay na ito? Lord, hindi ko maintindihan. Kahapon pinagpapala mo ako, ngayon parang naghihirap ako. Sinong sometimes may gano'n na mga tanong? Pero, sa Bible po, ang mga tatay ay ganito. 3 bagay na naipangaral ko po noon. Ang tatay po sa Bible ay isang priest, provider at protector. Pag sinabi pong priest, hindi kaagad pare iniisip nyo na may misa. Hindi ho ganon. Pag sinabi hong priest, ang tatay siya yung naglalapit ng mga anak niya sa Diyos. So pag pupunta siya ng simbahan, hindi pwedeng di niya dala yung anak niya. Okay? Intindihan niyo po yun? So, nakadepende sa tatay kung anong relihiyon o anong paniniwala lalaki yung anak niya. Ang isang tatay sa Bible ay isang provider. Hindi po pwedeng tatay ka tapos wala kang binibigay na sustento. At hindi ho pwedeng pera lang. Kailangan yung presensya mo nandoon din. Amen? Yan ang pagiging tatay. Hindi basta galing sa'yo, anak mo na agad. O ikaw na yung tatay agad. Kasi pwedeng galing nga sa'yo, hindi ka naman nagpakatatay. So ang concept sa Bible ng isang tatay ay, una daw, priest. Pangalawa, provider. Hindi lang financial yan, kundi presensya niya rin at sa lahat ng mga bagay. Ano pa? Pangatlo, protector. Pag sinabing protector, siya yung talagang poprotekta. Magde-defend sa anak niya.
lalaban, patay kung patay, pag merong gustong sumakit sa anak niya. Yan ang concept ng isang tatay sa Bible. Kaya ito, no? Kung sometimes hindi natin maintindihan ang mga tatay natin, o lalo na ang tatay natin sa langit, isipin natin na para sa ikabubuti natin yung nais niya. Amen? Kung merong paghihirap tayong nararanasan, tandaan natin na mismo kahit si Jesus Christ nakaranas ng paghihirap nung siya ay nagkatawang tao. Alam ng Diyos na experience ni Jesus Christ nung nagkatawang tao siya ang mga paghihirap na meron ng isang tao. Tingnan niyo sabi, Romans chapter 8 verse 17, sabay-sabay natin basahin, at dahil mga anak niya tayo, mga tagapagmana tayo kagaya ni Christ, at tatanggapin din natin ang pangako ng Diyos kay Christ. Kasi kung nakishare tayo sa paghihirap ni Christ, makikishare din tayo sa karangalan niya. So tignan nyo, no? Sabi, kung nakishare tayo sa paghihirap ni Christ, sino naghirap? So meron palang paghihirap kahit mismo ang Diyos nagkatawang tao na, nakaranas pa rin ng paghihirap. Pwede mo nga sabihin, di ba? Nasaan ang Diyos Ama nung naghihirap si Christ? Pero ito pala, next slide, ang sufferings ngayon, hindi nangangahulugan na ikaw ay iniiwan ng Diyos. Amen? Hindi pala yun. Pero napaka-complex kung bakit din may sufferings. Bakit minsan naghihirap nga ba ang isang tao? Pwedeng dahil kasalanan niya naman talaga yun. Diba? Pwede rin cause, hindi dahil ikaw naman, mabuti ka naman. Eh yung kasama mo, hindi pala mabuti. Pwedeng dahil ganun. And sometimes, ito, next slide, ang sufferings daw, kaya natin to nararanasan, dahil ito daw yung magpapamature sa atin. Magde-develop sa'yo. Naintindihan ho natin. Share ko lang ho ito, bago tayo magtapos. Kapag ho ito muli kong binabalik sa alala ko, sa totoo lang naiyak ako, kaya kung maiyak po ako, patawarin niyo ako, no? Na baka akala niyo nagdadrama si pastor. Dahil nakita ko yung anak ko nung July 30 na naghihingalo po siya sa NICU, no? Siya po ay 34 weeks old nung siya po ay pinanganak. Next slide. Pakita natin. Ito po ay isang depiction lang po ng isang baby sa NICU. Hindi ho siya yan Bawal ho kasi magpicture doon, no? Pero ito, nakita ko ho yung anak ko, dami talagang nakapasak sa kanya, parang katulad ng picture na yan. Nakatubo siya, tas naghihingalo po talaga. And nung time na yon, talagang naawa ako dun sa anak ko. Kahit sino naman sigurong magulang pag nakitang naghihirap yung anak nila, maawa sila. No? Pero by God's grace, sa mga panalangin nyo rin po sa aming pamilya, tinulungan po kami ng Diyos na mapagtagumpayan din ito at pati yung mga doktor, ginabayan din ng Panginoon. Kaya ngayon po, nung nakaraang linggo lang din, July, date nun? 16. Hindi na po 16 kasi 5 a.m. na nun, after, so mga July 17, August 17, doon na po namin nakasama yung anak namin sa room namin. Now, syempre po, ako ay isang bago-bagong tatay, first time Talagang kabado ho, sa totoo lang. At pakita nga nyo nga picture ng anak namin, yan. Yung nguso niyang na kay Papa talaga .
Actually po, pag ngayon, nandoon siya, nung una pag ginahawakan, kabado pa ako, di ko pa alam paano, ganyan, ano. And sometimes, natutulog siya. Siyempre, di ba, na-breastfeed na, napa-burp na, tapos higa, tutulog siya. Then minsan maririnig mo, ang cute nung ano niya, yung sinok niya. Pero di ba kapag sinisinok, minsan parang, nahihirapan na yung anak ko, tulog siya ganun, sinisinok. Sometimes, ginagawa ko, ginigising ko, o kaya minsan, binabangon ko. Nalaman ko, wag pala gagawin yun. And di pala porket umiyak daw yung baby, o kaya nag-unat na ganyan, gagalawin mo na kagad. Dahil sabi sa amin, pag pala sinisinok, ibig sabihin daw nun, nagde-develop din daw yung respiratory niya. Yung lungs din niya, habang tulog kapag daw nangyari yun, wag daw mabahala. Mawawala rin. Kapag din umiyak o kaya nag-uunat o kaya parang nanginginig, wag kagad isipin na nilalamig. Kasi yung nervous system naman daw humahabol para makomplete siya. Technically ngayon po parang 37 weeks na siya, no? At dumidilat-dilat na talaga, ganyan, kumukulit na. Ayan. So doon ko nakita, hindi pala porket ang isang tao nagsasuffer agad negative. There are times na kaya pala may ganun, pinapamature. And ganun din kahit sa atin pala. Minsan nadadapa tayo dahil tinuturuan tayo. Amen? Sometimes nagkakasugat tayo dahil dahil sa atin din, pero dahil tinuturuan din tayo. Pwedeng wag nang gawin ang isang bagay. Pero ito yung kagandahan. Kahit may sufferings, alam natin, sa huli ng lahat, may mamanahin tayo sa Diyos. Amen? Closing message natin, pakita natin. Tanggapin mo si Jesus sa iyong buhay at mararanasan mo ang pagiging anak ng Diyos. Pwede pong may kausap ako sa umagang ito, pwedeng hindi ganun naka-close yung relationship mo kay Lord. Hindi na ganun kalapit tulad ng dati. Yung pagtitiwala mo sa Kanya, hindi na tulad ng dati. Pero gusto ko pong i-remind kayo na sobrang mahal tayo ng Panginoon. At tinatanggap niya tayo sa Kanyang pamilya. Ang pagiging adopted, ito po ay choice. Choice, nino? Ng Diyos. Tapos, tayo rin, kailangan mamili. Magpapa-adapt ba tayo o hindi? And it's our choice. Ang pagsunod sa Panginoon ay choice. Kaya ngayong umaga, in-encourage ko kayo. Nawa, piliin niyo po na sumunod sa Panginoon. Tanggapin siya sa inyong buhay. Amen? Tayo po lahat ay tumayo. Sa song na ito, bago natin tanggapin si Jesus muli sa ating mga buhay, pakinggan natin ang song na ito. Chorus. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Oh, come to the altar. The Father's arms are open
na lumapit sa Panginoon. Kahit saan man kayo nakaupo, hindi nyo na po kailangan pumunta dito sa unahan. Pero sa mga oras na ito, ang ating pong puso ay altar sa harapan ng Panginoon. Pwede tayong lumapit kung nasaan tayo ngayon. Kamusta po yung relasyon nyo sa Diyos? Kung nakikita nyo po na nasa hindi maayos na kalagayan ay inyong relationship kay Lord, isa lang ang dapat natin gawin. Maayos natin ito sa pag-confess ng ating mga kasalanan sa Kanya. Kaya pwede ba sa umagang ito, i-confess mo kay Lord lahat ng mga bagay na nagawa mo laban sa Kanya? Ano yung mga bagay na yun? At alam mo, ready ang Panginoon na patawarin ka sa iyong mga kasalanan. Come on, pwede ba ngayong umagang ito manalangin tayo ng pagpapatawad sa Panginoon? Kung saan kayo nakatayo, ask the Lord for forgiveness. Sa mga oras na ito, inaanyayahan ko po kayong manalangin, sumabay sa panalangin na ito. Sabihin niyo po, Panginoong Jesus, salamat sa ginawa mo sa krus ng Kalbaryo para sa ikapagpapatawad ng aking mga kasalanan. Tinatanggap ko ang pag-ibig mo para sa akin. Aming Ama na nasa langit, salamat po sa pag-ibig nyo sa akin, sa pagtanggap nyo sa iyong pamilya, sa iyong kaharian. Mula sa araw na ito, ako ay adopted na anak mo at naniniwala ako na sa paglapit ko sa iyo ngayon, makakaranas ako ng biyaya na nagmumula sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Ating itaas sa ating mga kamay. My Father, provider, you're my deliverer. Your mercies embrace me, surrounds me through your everlasting love. You are my Father, provider, you're my deliverer. Your mercies embrace me, surround me through your everlasting love. You are my Father, provider, you're my deliverer. Your mercies embrace me, surround me through your everlasting love. You are my Father, provider, you're my deliverer. Your mercies embrace me, surround me through your everlasting love. You are my Father, provider, you're my deliverer. Your mercies embrace me, surround me through your everlasting love. Father, I worship you. Father, I worship you. Lord, we believe dumating sa lugar na ito ang bawat isa sa kanila dahil may nais ka na mensahe sa buhay nila. Lord, katulad ng kinanta namin na ito, you are our Father, our provider. Sa lahat, Lord, ng mga dinako nyo sa lugar na ito, we believe na nangangailangan sila, Panginoon. Pwedeng hindi lang sa pinansyal, pwedeng sa mental health nila, Panginoon. Kailangan nila ng support ninyo. Pwedeng sa emotions nila, Lord. Right now, they're going through a lot. Pero Lord, kayo po yung
may hawak ng mga situations namin. We know, Lord, na kayo yung magpo-provide ng strength para mapagtagumpayan namin ang mga pagsubok na ito sa aming mga buhay. And Lord, we believe na kayo rin yung magpo-provide ng needs namin, Panginoon. At Lord, ikaw yung deliverer. Ibig sabihin, ikaw yung nagpapalaya. Kung meron man, Lord, dinala ka sa lugar na ito, meron silang sakit at karamdaman, by the power of the Holy Spirit, kiniklaim namin, Lord, yung inheritance namin na kahit nandito kami sa lupa, Panginoon, pwedeng parang nasa langit, na yung healing, Lord, mararanasan ng mga may sakit sa lugar na ito. Lord, by your will, sa kalooban mo, kung merong pumunta dito, Lord, na merong diabetes, merong cancer, meron, Lord, anumang mga sugat na ayaw gumaling, Lord, we believe that you are our Father, our Deliverer. And Lord, kung meron man dito na dumating na kung saan pwedeng nababagabag sila ng masamang espiritu, pwede, Lord, hindi sila makatulog, ang daming negative thoughts sa kanilang pag-iisip, right now, pinapalaya mo na sila. Sila ay anak mo, Panginoon. At kiniklaim namin yun. Kayo ang aming Ama na nasa langit. Lord, we thank you sa umagang ito. Ikaw po yung mapapurihan at mapasalamatan. Aming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. One more time, kantahin natin. You